Una sa lahat. Hello Unity again. May chance ba magkaayos sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte? Never say never. We reached the point of no return. PBBM, ayaw raw ipa-impeach ang bise. Pero ang Kamara, hindi raw pipigilan ng mga gusto maghain ng impeachment complaint. Ang buong detalye kaugnay ng balitang yan, abangan. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pati sina Rufa May Quinto at Manny Pacquiao nadadawit ang pangalan sa kasong kinakaharap ni Neri Naig Miranda. Radio announcer sa Cebu City inaresto dahil sa umano'y pangingikil sa isang mayor. VP Sara Duterte hindi na nga sumipot sa pagsabina ng NBI, nag-request pa ng mga advance na questions. Lalaki nanginginig at takot na takot. Natakasan daw niya ang mga nakamotorsiklong balak siyang patayin. Sa Frontline News Abroad, mga nagpuposisyon sa India hinabol ng apoy. Trailer reveal ng MMFF na The Kingdom ni Papa P at Bossing Vic. Isa akong tinatwa. Walang tinta sa balat. Bakit yung bibili ng anak niyo sa isang tulad ko? Wala sa tinta ng katawan ang pinta ng puso. Habang sina Daniel Padilla at Richard Gutierrez naman sa action series na Incognito. This is the start of your job order, and we will be working incognito. Never say never si Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na magkaayos sila ni VP Sara Duterte. Yan ay kahit para sa bise, malabo na yung mangyari. Kahit nga nauwi sila sa pagmumura at pagbabanta, ayaw raw ipa-impeach ni PBBM si VP Sara. Aksaya lang daw yan ang oras. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Maghe-hello ba ulit ang unity ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte? Magkasalungat sila ng sagot dyan. We reached the point of no return. Never say never. Si PBBM kahit minura, ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. kahit pinagbantaan, Pag pinatay ako, patayin mo si BBM. ayaw daw ni Pangulong Marcos na patalsikin ang kanyang bise. Kinumpirma niyang sa kanya galing ang text message na nakikiusap na wag nang maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabay sabing, Sara is unimportant o hindi mahalaga kung titingnan ng kabuuan. Aksaya lang daw sa oras ang impeachment at abala sa Kamara at Senado. It will just take up all the time and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ang pahayag na yan ng Pangulo, malamya ayon sa Makabayan Bloc. Pagpapakita raw ito ng weak leadership ni Marcos. Paano raw nasasabi yan ni PBBM sa gitna ng issue ng korupsyon at death threats? Idagdag pa ang lantarang pambabasto sa House of Representatives. Nauna nang nagpahayag ang grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan na maghahain sila ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Kung kailan, hindi pa sigurado. Ayon sa iba pang kongresista, hindi pipigilan ang gustong maghain. Pero kahit naman noon pa, hindi talaga priority ng Kamara ang impeachment sa bise. Nabuksan lang ulit ang usaping ito dahil sa pagmumura at pagbabanta ng bise laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa ngayon, naniniwala ang ilang mambabatas na mahihirapan ng Kamara na talakayin ang impeachment complaint lalo't mismong si Pangulong Marcos na ang nagsalita. Mahihirapan po makakuha ng numero pagka ganyan po ang statement ng ating presidente. Lagi po naman sa Kongreso, it's always a numbers game. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi na nga sumipot sa pagsabina ng NBI, nag-request pa si VP Sara Duterte na bigyan siya ng mga advanced na questions bago siya humarap sa ahensya. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio.
Umaga pa lang, nag-abang na ang NBI sa pagdating ni Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Pero tanging abogado lang ng BC ang dumating. Pinasabi na ng NBI si VP Sara para ipaliwanag ang kanyang pahayag tungkol sa planong ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Noong Miyerkules, idinahila ni VP Sara ang nagkataong sabay na imbitasyon ng NBI at House Committee on Good Government and Public Accountability sa Kamara raw siya dadalo. Kinabukasan niyan, nagdesisyon ng komite na i-postpone ang hearing para wala ng excuse ang bise at para siputin niya ang NBI. Pero ngayong araw, ang Kamara pa rin ang idinahilan ng bise. May urgent daw siyang aasikasuhin para pa rin sa pagdinig ng Kamara. Dagdag pa ni VP Sara, late din daw niya nalaman na postpone ang hearing. We are expecting the Vice President to appear at 9 o'clock. But then dumating dito ay si Attorney Paul Lawrence Lim, with a letter requesting for a resetting. Apparently the Vice President ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House Committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito. Sa sulat ng kampo ng BC na ipinadala sa NBI, humiling siyang i-reschedule ang imbitasyon kaugnay sa umunay grave threats at paglabag niya sa anti-terror law. Kahit no-show na siya, meron pa siyang dalawang hiling. Una, gusto niya ng malinaw na kopya ng reklamo. Pangalawa, ay bigyan siya ng advance na posibleng itanong sa kanya. Ayon sa NBI, pinag-aaralan namin. Under normal situation, hindi talaga dapat. Sa December 11, ang panibagong schedule ng subpoena ni VP Sara. At ayon sa NBI, sakaling no-show ulit siya o walang pasabi, nangangahulugan daw ito na wini-waive niya na or isinasantabi ang kanyang karapatan na mapakinggan. Kapag hindi pa rin dumalo ang bise, magdedesisyon na raw ang NBI. Ipinasapina na rin ng mga ibang kasama ni VP Sara sa Zoom press con noong magbanta siya. Haharap daw ang mga ito sa susunod na linggo. Matapos hindi sumipot, naglabas ng video statement si VP Sara. Nagpasalamat siya sa mga abogado, doktor at iba pang profesional na tumutulong sa aniyay krisis ngayon sa OVP. Naospital ang ilang staff ng kanyang opisina matapos dumalo sa House hearing. Giit ng bise, nakafocus sila sa mga plano ng kanilang opisina sa 2025. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Dalawang malaking pangalan ang nadadawit sa kasong hinaharap ng aktres sa si Neri Naig Miranda. May paglilinaw naman ng Securities and Exchange Commission. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa gitna ng pagkakakulong ni Neri Naig Miranda dahil sa kasong syndicated estafa mula sa pagkakadawit niya bilang endorser ng Dermacare, nabanggit sa vlog ni Ogie Diaz na nakatanggap siya ng impormasyon na maging sina Rufa May Quinto at Manny Pacquiao ay meron din daw warrant of arrest kaugnay rito. Tulad ni Neri, endorser din ng Dermacare si Rufa May. Si Manny naman ang nakalagay ay franchisee/brand ambassador noong 2022. Nakakaloka ha? Sana hindi ito totoo. Pero paglilinaw ng SEC, hindi ang komisyon ang nagsampa ng 14 counts sa paglabag sa Securities Regulation Code laban kay Neri. Hindi rin daw kasama si Neri sa dalawang kasong isinampa ng SEC laban sa may-ari ng Dermacare na si Chanda Atienza at mga kasama nito sa negosyo. So pinaklarify ko po na I never said na involved siya. Base lang po doon sa impormasyon na nakuha namin, yun ang allegation po ng mga complainants. Ang mga larawang ito sa social media na naghihikayat ng investment gamit ang mukha ni Neri, ang isa sa mga ginamit ng mga complainant ng Dermacare laban sa aktres. Bukod kay Neri, kinumpirma rin ng SEC na may isa pang aktres na sinampahan din ng kasong paglabag sa Securities Regulation Code dahil din sa mga litrato nito na nag-e-endorso sa kumpanya. Itinago raw ng Dermacare sa franchising system ang kanilang investment scheme.
Pero nabisto umano ito ng SEC matapos dumulog sa kanila ang nasa 51 complainant noong nakaraang taon. Mismong si Nery Pangaraw ang nagsama sa mga ito sa SEC para formal na magsampa ng kaso. Dagdag pa na SEC, hindi dumaan sa komisyon at direktang nag-file ng kasong syndicated estafa laban kay Nery ang 14 na complainant. Bagaman nakapagpiyansa na, naniniwala ang komisyon na maaaring mabasura ang kaso ni Nery sa SEC dahil sila lang daw ang may karapatang magsampa ng kaso pagdating sa paglabag sa Securities Regulation Code. Una, hindi ko alam talaga kung ano yung allegations ng mga complainant doon. Pero sa amin ho, pagka kahit sino ho, basta nag-offer or nagsabing mag-invest kay rito, kasama ka na doon. Base sa ipinasang reklamo ng mga complainant, nasa 12.6% kada quarter daw ang ipinangakong kita ng Dermacare sa mga investors, habang aabot naman sa 89 million pesos ang natangay na investment ng Dermacare. Samantala, ayaw na raw magkomento ni dating Senador Manny Pacquiao kaugnay rito. Sinusubukan naman ng News 5 na makuna ng pahayag si Rufa May Quinto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Timbog ang isang radio announcer sa Cebu City dahil po yan sa umunay pangingigil niya ng 4 na milyong piso sa isang alkalde na meron daw mga sikreto. Nagbabalik si Gary De Leon. Hindi na nakapalag ang radio announcer na si Roger Simapranca at kanyang assistant ng posasa ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group sa isang cafe sa Cebu City. Nakuha sa kanila ang higit 10,000 pisong marked money at iba pang budel money na ginamit sa entrapment operation. Inireklamo si Simapranca dahil umano sa pangingikil. Hiningan daw niya ng 4 na milyong piso ang alkalde ng Talisay, Cebu na si Mayor Gerald Anthony Gullias Jr. Kapalit daw ng pera ang hindi pagbulgar sa umano'y sikreto ng alkalde. Napagalaman naman ng CIDG Cebu na tatakbong alkalde ng Talisay si Simapranca sa 2025 kalaban si Gullias. Doon sa kaniyang pag-extort kay Mayor na pag nabayaran na siya ng certain amount ay hindi na siya tatakbo against kay incumbent Mayor. Ayon sa alkalde, nagsimula sa kalahating milyon Tototanggi naman si Simapranca sa paratang. Depensa niya, siya ang inalok ng alkalde ng 4 na milyong piso para umatras sa pagtakbong alkalde. Ayon sa CIDG, may kopya sila ng text message ng mayor at radio announcer na magsisilbing ebidensya. Maharap sa kasong robbery extortion ang dalawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Isang bala lang ang kumitil sa buhay ng isang lolo sa Navotas. Malapitan siyang binaril sa ulo at nasa pulpayan sa video. Nasa Frontline o sa Frontline report ni Dave Abuel. Pagmasdang mabuti ang lolo na yan sa Barangay Bagong Bayan North sa Navotas City. May hawak pa siyang aso. Tila inalok pa siya ng isang lalaki na green at nakasuot ng sombrero at face mask ng paninda nitong isda. Maya-maya, umupo ang lolo sa harap ng tindahan at nagkape. Bumalik pa ang lalaki nag-alok ng isda, saka pumasok sa eskinita. Pero mapapansing puting t-shirt na ang kanyang suot matapos tanggalin ang kanyang green long sleeves. Ilang saglit pa, lumabas ng eskinita ang lalaki, saka malapit ang binaril si lolo sa ulo. Humandusay sa hagdan ng tindahan ng lolo. Agad namang tumakbo palayo ang sospek. Ayon sa pulis, isang tama ng bala sa ulo ang tinamo ng biktima. Naitakbo pa siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Hindi pa malinaw kung anong motibo sa pamamaril. Pero tingin ng mga otoridad, hindi magkakilala ang biktima at sospek, kaya't posibleng nautusan lang ang namaril. Possible is gun for hire ito. Kaya yun yung pursiging nahanap namin na mahuli para malaman natin kung sino ba talaga ang may motibo para patayin ito. Pero kwento ng asawa ng biktima, may pagbabanta raw sa buhay ng mister. May nagpalakad daw sa biktima ng papeles ng bangka, pero hindi ito naproseso dahil sa peking ID. Tukoy na ng mga pulis ang pagkakilala ng gunman na maharap sa reklamong murder. Patuloy naman ang pagtugis sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nakursunodang sa pake ng isang person with disability sa Pasay City. Ang suspect umaming nagdodroga. Nasa Frontline na balitang yan, ni Naong Pauco. Pasa at bukol ang inabot ng 59 anyos na PWD na ito matapos umanong suntukin ng isang lalaking tambay sa Pasay. Kasama ang anak na nagsilbing interpreter. Nagsumbong sa pulis ang biktima. Umaga, alas 6, bumili siya ng ulam kasama yung nanay ko po. Pagkatapos,
habang nabili. Naglalagay ng ulam sa bike. And biglang may sumuntok sa likod ng ulo niya. Hindi niya nakita, bigla kasing nawala. Ang nakita ay yung nanay ko po, asawa niya. Agad daw na kumaripas ng takbo ang sospek, pero agad din siyang naaresto sa isang follow-up operation. Tila wala pa sa wisyong sospek ng mahuli at ang kanyang panununtok trip lang daw niya. Hindi ko po sa amin, sadya po lasing din po ako eh. Gumagamit ka ba ng illegal na droga? Minsan po. Gano'ng kadalas yung minsan? Marami. Saan ka kumukuha ng pambili? Nanay ko. Pag-amin pa ng sospek, namamalimos siya minsan para may pandagdag sa pambili niya ng iligal na droga. Tuwing umaga po, para hindi mabawasan yung pera ko, sumasayang yung pera ko kung araw-araw ako kuha ko ng ganun. Mahaharap ang sospek sa reklamong physical injury. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Showbiz Tonight at tayo. Ipinasilip na ang intense na trailer ng MMFF entry ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual, ang The Kingdom. Engrande ang set at costume, lalong-lalo na ang plot twist. Panoorin yan sa report na to. Tao lang kayong nagdikta, hindi mga Diyos. Mabibigat na linya. Dadala ka dugo sa inyong tahanan. At heavy cut na eksena. Yan ang pasabog na trailer reveal ng isa sa pinakamalaking pelikula ng Metro Manila Film Festival, ang The Kingdom. Ang modern-day Pinas na hindi nasakop ever ng kahit na anong dayuhan. Ipinakita rito ang mundong ginagalawan ni Nalakan na si Bossing Vic Soto, ruler ng Kingdom of Kalayaan. At Piolo Pascual na gumaganap bilang si Sulo, isang magsasaka. Proud na proud sila sa The Kingdom. Isa sa mga milestones ng aking career sa showbiz, doing a film with a good actor like Piolo Pascual. Ako'y namulat eh. Yung ilang eksena na pinagsamahan namin, nakatatak dito sa puso ko eh. Upon watching the trailer, kinilabutan ako the whole time. So direct, maraming salamat. We have a beautiful film. We don't have to brag about it. Kayo na po humusga. Bukod sa mga pasabog na artista, pasabog din ang kwento. Bakit ayaw nito? Magkakaroon ng pag-aaklas na madadamay ang anak ni Lakan na si Dayang Luwalhati, ang karakter ni Sue Ramirez. Lilitaw din dito ang kahalagahan ng tattoo sa kanilang katawan. Isa akong tinatwa, walang tinta sa balat. Bakit yung bibili ng anak niyo sa isang tulad ko? Wala sa tinta ng katawan, ang pinta ng puso. Ipinasilip na rin ang mga dapat abangang eksena ni na Papa P at Sue. Star-studded ang The Kingdom na pinunan nina Iza Calzado, Christine Reyes at Sid Lucero. Ito ang first big screen family drama project ni Bossing at ang MMFF comeback niya after 5 years. Showing ang The Kingdom sa December 25. Ito pa ang dapat abangan. Maaksyon ang upcoming series ni na Richard Gutierrez at Daniel Padilla na Incognito. Inilabas din ang trailer niyan ngayong gabi. This is the start of your job order, and we will be working incognito. We have a job for you. Magti-team up ang mga karakter ni na Ian Veneracion, Richard Gutierrez, Maris Racal, Anthony Jennings, Kyla Estrada at ang nagbabalik serye na si Daniel Padilla. Ang kanilang misyon, hanapin ang dinukot na babae na role naman ni Bel Mariano. Kaabang-abang talaga ang trailer na sinut pa sa ibang bansa. Next year yan mapapanood dito sa TV5. Nandito tayo dahil meron tayong objective. Ang objective na yung kunin ng target. Magkaiba tayo. Magkaiba talaga tayo dahil ako ginagamit ko utak ko. Ako kasi hindi lang utak ang ginagamit ko. Diyan lang kayo dahil marami pa akong chika mamaya. Susunod, lalaking sugatan, natakasan ng riding in tandem na nagbabalak raw siyang patayin. Rally sa India na uwi sa disgrasya. Biglang gumapang ang apoy sa mga tao. At Korean superstar na si Gong Yoo, eksklusibong nakapanayam ng News 5 tungkol sa bago niyang K-drama.
Magbabalik pa ang Frontline tonight. Merry Christmas! Nandito tayo ngayon sa Parañaque City para ma-experience ang maagang Christmas feels. Ready na ba kayo? Tugtugan, sayawan at tawanan. Yan ang maagang Pasko feels na hatid sa mga mamimili. Ang ilan sa kanila napareminisce pa sa mga paborito nilang moments tuwing Pasko. Christmas season na. Para sa'yo, anong ibig sabihin ng Christmas? Christmas is love. Love. May light. Tapos masaya. Masaya. Sama-sama magsimba. At dahil Pinoy tayo, hindi mawawala sa salo-salo ang panghimagas. Christmas is the season of love. Mas espesyal pa yan pag sinamahan ng paborito nating pasalubong. Sa mga laging on the go, kakaibang drive-thru experience ang naghihintay sa inyo. Punong-puno yan ng kulay at liwanag. May-enjoy rin yan sa iba't ibang stores sa buong bansa. Paskong Pasko na sa Cogon, Ormoc City. Nag-transform na rin ang vibe sa kanilang store sa United Mandaluyong. It's a snowy Christmas naman sa Gusa, Cagayan de Oro. Hindi rin magpapahuli sa Christmas pakulo ang store na ito sa Trento, Agusan del Sur. Habang punong-puno ng Christmas love ang store na ito sa Bawang, La Union. Extra special din ang Pasko para sa mga taga Sierra Valley sa Taytay, Rizal. Para ka namang napunta sa Wonderland sa mga pailaw sa Villa Iloilo. At syempre, hindi magpapahuli sa Christmas feels ang Daraga, Albay. Sa mga wala naman sa lugar na yan, maraming stores pa ang pwedeng puntahan. Ma-enjoy ang Christmas-themed drive-thru sa iba't ibang stores hanggang January 5 sa susunod na taon. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinulungan ng mga residente ang lalaking bulagta sa MC Briones Street sa Mandaue City sa Cebu. Naputulan siya ng binte matapos masagasaan ng motorsiklo. Base sa investigasyon, hindi tumuwid sa pedestrian lane ng biktima. Bukod pa riyan, masyado rin daw matulin ang takbo ng motor. Sasagutin daw ng rider ang pagpapagamot at pagpapagawa ng prosthetic leg ng biktima. Nakatakas ang isang lalaki sa mga nakamotorsiklong papatay raw sa kanya. Sa bidyong pinost ng SAICT, nanginginig sa takot ang biktima na humihingi ng tulong. Ang kwento niya, hinabol siya ng salaring riding in tandem at tinutukan ng baril. Pero naitulak niya mga suspect sa isang hukay, kaya siya nakatakas. Mula sa Calaca, Batangas, may mga tumulong daw sa kanyang makapunta ng Maynila. Inimbestiga na po yan. Nagtaas ang presyo ng patatas at carrots. Posibleng magmahal pa raw yan habang papalapit ang Pasko. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Dito sa trading center na ito sa Benguet ang bagsakan ng ilang gulay gaya ng carrots at patatas. Malapit ito sa mga taniman, kaya kung tutuusin, mura dapat ang presyo. Pero dahil sa sunod-sunod na bagyo, mahal ang mga ito. Ang patatas nasa 40 pesos kada kilo. Ang carrots naman hindi bababa sa 30 pesos. Pero oras na ibiyahin mula sa trading center papunta sa mga palengke, mas magmamahal pa yan. Hindi pa kasama ron sa 30 pesos kada kilo yung mga gastusin nila kabilang ang paglilinis, itong pagtitrim na ginagawa nila Kuya Aldo at yung pagsasako. Kaya pag alis daw dito, nasa 70 hanggang 80 pesos na ang kada kilo ng carrots. Pagdating sa mga palengke sa Metro Manila, higit doble na ang iminamahal. Ang carrots papalo na sa 200 pesos kada kilo
habang ang patatas nasa 150 pesos na. Posibleng magtaas pa raw yan habang papalapit ang Pasko. Parang paunti-unti lang talaga, baka hanggang December siguro aangat na talaga yung presyo. Bagay na inaasahan din ng lokal na pamahalaan ng Baguio City. Kung sakasakali man, tataas ang presyo because of the demand. More people coming to Baguio. Naunang sinabi ng Department of Agriculture na pinag-aaralan na nito kung saang mga lugar pwedeng kumuha ng supply para mapunan ang pangangailangan sa gulay. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Dahil daw sa mistreatment, kaya umalis ang K-pop group na New Jeans sa kanilang talent agency na Ador. Giit naman ng Ador, wala silang nilabag sa kontrata. Narito ang report. New Jeans no more? Yan ang worry ngayon ng Bunnies. Matapos umalis ng New Jeans sa kanilang talent agency na Ador, inanunsyo yan mismo ng members itong sina Minji, Honey, Danielle, Hayrin at Yein sa isang press con. Tinerminate na raw nila ang kontrata nila. Ang kanilang dahilan? Mistreatment. This is not the type of work ethic we respect nor want to be a part of, and to continue working under a company with no intention of protecting New Jeans would only do us harm. Kasunod ng kanilang pag-alis sa Ador, nasabi rin ng New Jeans na posibleng magbago na ang kanilang pangalan. Pero pangako nila, ipaglalaban nila para sa Bunnies ang brand na New Jeans. Giit naman ng Ador, wala silang nilabag sa kontrata. Nilinaw daw nila na hindi pa terminated ang kontrata ng mga miyembro. Kaya naman umaasa ang Ador na itutuloy ng New Jeans ang kanilang scheduled activities. Nag-request din daw ang Ador ng meeting sa grupo pero hindi ito nangyari. Sabi pa ng Ador, gagawin nila ang kanilang best para suportahan at tulungan mag-grow as global artist ang New Jeans. Ang Ador ay subsidiary ng Hybe Labels. Hawak din ng Hybe ang ilang pang malalaking talent agency gaya ng Big Hit Music na humahawak sa BTS. Cinematic masterpiece with a jazz vibes. Ang bagong music video ni BTS member V. Until the spring runs by and the summer starts to burn. Yan ang kantang Winter Ahead. Sculptor si V sa music video kung saan gumawa siya ng isang magandang babae hanggang sa naging totoong tao ito at nagkaroon sila ng happy moments. Pero sa dulo, imagination lang pala yan ni V dahil sa pagiging alone. Kakolab niya sa kanta ang Korean ballad singer na si Park Hyo-shin. I'll be with you when the time returns. More chikahan pa tayo mamaya kaya huwag kayong bibitaw mga kapatid. Susunod, batang lalaki kritikal ang lagay matapos mabundol ng motorsiklo. Mahigit 30 sugatan nang biglang magkasunog sa rally. At Wicked Fever is real. Pati mga sikat, hindi na rin ma-defy ang gravity. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nauwi sa trahedya ang taunang prosesyon sa India nang biglang magkasunog. Ang mga lumahok sa torch rally nagtakbuhan nang biglang gumapang ang apoy. 30 ang sugatan. Base sa investigasyon, kumalat ang langis kaya biglang nagliyab ng sindihan ang 20 sulok. Nabundol ng humaharurot ng motorsiklo ang batang lalaking tumuwid sa India. Nasa pulin sa video sa Frontline report na ito. Masdan ang mga estudyanteng nagtatakbuhan ng makalabas sa eskwelahan sa Mangaluru, India. Nagmamadali silang umuwi. Ang batang lalaking yan,
tumawid. Pero hindi pa man nakakarating sa kabila, sinalpok siya ng humaharurot na motorsiklo. Tumilapon ang bata habang ang rider muntik nang bumangga sa pader. Agad niyang binalikan ang nabundol na bata. To the rescue rin ang isa pang rider na nakakita sa aksidente. Pareho silang nagmamadali lalo't paparating din ang isang bus. Kinarga ng rider ang 7 taong gulang na biktima sa dinala sa ospital. Kritikal ang lagay ng bata. Nananawagan naman ang mga residente na lagyan ng signage ang kalsada. Pinag-aaralan pa kung sasampahan ng reklamo ang rider. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Attention K-drama fans! Magbabalik ang isa sa mga sikat at ultimate oppa na si Gong Yoo. Love story ang serye, but this time may nakakalokang twist. Panoorin natin ang tsikahan nila dyan ni MJ Marfori. Hello! Hi! The original oppa is so back! After 3 long years, may napusuan na namang gawin si Gong Yoo. Ito ang mystery melodrama na The Trunk. Kasama niya rito ang kapwa Korean superstar na makakatambal bilang asawa na si So Yoon-jin. At ang direktor nito ay si Kim Gyu-tae. At syempre, kabilang ang News 5 sa kwentuhan with the Asian press tungkol sa much-awaited comeback niyang ito. You are known to have meaningful choices when it comes to your projects. I just want to ask, what really attracted you to The Trunk? 일단 작품 선택을 잘하는. Thank you for the compliment that I have great taste. Totoo naman! Kasi dubbed as one of the most anticipated K-series ng taon, ang The Trunk sa Korea. Ayon sa ilang TV at film critics. Ngayon lang daw siya nagbabalik sa storyang may love angle. Pero dapat may kakaiba. Ang kwento ng serye kasi, paglantad ng mga sikreto ng mag-asawa dahil sa isang trunk. 때문에 In terms of stories, there are a lot of dramas and films that talk about love, so it's a very frequent theme. But in The Trunk, why it was so fresh was because the nature of talking about love was quite different. That was what I wanted to take the challenge on. 스토리적인 측면에 있어서는 Showing ng The Trunk sa Netflix. And while you're at it, also catch Gong Yoo sa Squid Game 2 sa December 26. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, Lea Salonga, isa sa mga nag-perform sa Thanksgiving Day Parade sa New York, sa Amerika. At SB19 style, trending ang version ng Defying Gravity. Grabe, sa taas! Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Weekend fever is real. Marami nang nakikidefying gravity sa kahit saan. May say naman ang bida nitong sina Cynthia Erivo at Ariana Grande sa mga nakikikanta sa sinehan. Narito ang report ni MJ Marfori. Yung feeling mo na ikaw si Elphaba sa Wicked. Kaya naman game ka ring makibirit habang nanonood. O kaya naman si Glinda na may angelic voice. Di bale na kung di kasing ganda ng boses nila. Basta ma-enjoy. Sa isang interview kahapon, mismo si Cynthia Erivo na gumanap na Elphaba ang nagsabing okay lang at mas masaya na makising-along ang mga tao sa sinihan. Ganyan din ang say ni Ariana Grande bilang si Glinda. Pero joke ni Ari, kung may mambabato sa'yo ng popcorn sa sinihan, aba, itigil mo na ang pagkanta. Matatandaang napabalita na may ilang sinihan sa Amerika na pinagbabawalan ang mga manonood na makikanta sa Wicked. Bukod naman sa music, kamangha-mangha rin talaga ang paghahanda sa Wicked. Mula sa behind the scenes,
Everyone deserves a chance. Hanggang sa actual movie, Wicked fans can't defy the gravity talaga. Marami namang napabirit ng Wicked song na defying gravity, gaya ng P-pop group na Fourth Impact. Trending din ang version ni SB19 Stealth. Ibang level ang version niya. Ang chika ng mga nanonood, meron pa raw na iyak sa ganda ng boses ni Stel. Ito pang isang magandang movie, ang Moana 2. Pati tuloy si Ivana Alawi, naging si Moana Alawi sa kanyang makeup challenge. Gandang Pinay, represent. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jenny Alipoon. Happy Friday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, makulay ang Thanksgiving parade sa New York, sa Amerika. Tila nabuhay ang mga pumaradang dambuhalang karakter. Una riyan si Bluey na paborito rin ng mga batang Pilipino. Lumipad din ang giant SpongeBob, dilaw na dilaw ang festive costumes ng kanyang mga assistant. Hindi rin nagpatinag si Minnie Mouse kahit inulan ng parada. Fierce naman ang itsura ng giant Kung Fu Panda Baloo. Paborito rin ng crowd si Spider-Man. Higit 6 na pong giant balloons floats ang mga binida ang sumali sa event. Kabilang dyan, si Pinoy icon Lea Salonga na nasa float ng children's show na Sesame Street. Nabuto mo yung katang yun? Of course. Nandun lang ako. Tinawag ako nabuto mo, yung sinabi kantayin mo. Grabe dito, pag Biyernes, talagang barubalan. Parang... may kasalanan daw tayo sa kanya kahapon, so tahimik na tayo. Wala yan, pansit lang yan. Yes. Wow. Mga kapatid, 26 days lang po, Pasko na. Yan po ang 45 minuto pag-ibayas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Magandang gabi.